So hello guys, may dumating today ang order ko na sinigang. Alam niyo ba kung magkano ang sinigang guys? 4 na piraso, 5 pounds yan. 5 pounds. So times nyo ng 67 pesos times 5. Yun ang presyo ng 4 dito sa UK. So kasi crave ng sinigang. So ayan, anyway, we can't do anything about it. So today, gagawa ako ng biscuit today guys. So, prepare lang natin yung kailangan. We just need butter. And ang ginagamit ko is half lang because this measurement that I have here, I bought it in Amazon. Tapos, i-melt yun natin yung butter guys sa medium heat. At kuha tayo ng plain flour. At yung plain flour ay kailangan i-measure ko din ng half lang sa measurement na meron ako. So, ang gagawin natin today is ano lang natin siya. Gamitan na natin siya ng very big spoon kasi natatapon siya. Wala akong lagayan ng flour kaya bili tayo next. Anyway, ayan na. At i-measure lang natin siya sa tamang measurement. At yung gagawin ko ngayon is kaunti lang. Kaunti lang. So, ayan. Ounce yung gamit ko dito, guys. Ounce. Kasi para mas madali siyang intindihin yung ounce. So, ayan. 8 ba yan? O 8 ounce yung gamit ko na flour dito. So, first time ko itong gawin to make biscuit. Mahilig kasi ako sa biscuit like breakfast kasi yun lang yung kinakain ko minsan sa breakfast and hindi na ako kumakain ng heavy food after. Tapos yung lunch is parang biscuit lang din minsan. So yung ano ko talaga main meal is sometime brunch or sometime dinner. Like one proper meal lang ako a day. So this biscuit will help me. And we got castor sugar here, guys. Castor sugar, I think I put here 2 lang ata. Let's see. 2 lang ata kasi kaunti lang yung ginawa ko. Ayan. 2. Yes, 2 nga siya. Pero parang hindi siya level. So lagyan natin ulit. Lagyan natin ulit kasi para label, 'di ba? So ayan, kaunti lang. And ayan. Label na ba 'to? Try natin. Ang hirap pala i-label ng asukal. Castor sugar to, guys, pero I think pwede ka naman gumamit ng normal sugar. Dito kasi, guys, meron silang maraming different type of sugar. May castor sugar, icing sugar, may ano pa ba yun? May iba pa. May brown sugar. And ito yung nagamit ko kasi ano lang siya, 'di ba? Like madali lang siyang i-melt. And ayan. So clear na siya. Ayan. So i-check ko lang yung ano, guys, butter na siya kasi medium heat lang yung ginamit natin na heat sa sa butter para ma-melt siya. Ang tagal. So trinay ko lang talaga to, guys, kung successful siya. Kaya ko siya i-film. Ewan ko, nag-blurry yung vision ng camera ko dito. I think dahil sa dust. Pero anyway, minix ko lang siya yung sugar and flour together properly. At tingnan natin yung butter maya-maya kung na-melt na siya. So, ayan. At ayan na nga yung itsura niya, guys. At yung butter hindi pa nag-melt. Kailangan pa natin siyang i-melt. Hindi natin pwedeng lakasan yung apoy niya kasi baka masunog, 'di ba? Pero dito ko siya ilalagay sa grill namin, tapos lagyan lang natin ng foil. Tapos ayan na, malapit na tayo. So mini-measure ko lang siya sa 4 ounces yung ginamit ko dyan. At
minix ko lang siya dito sa flour and sugar. So, basically, tatlo lang talaga yung ingredient niya. So, ayan. I-mix lang natin siya ng very, very well. Tapos, so, ayan, binilisan ko lang siya para madali. Kasi, parang ang video ay natagalan. So, after guys, i-roll-roll lang natin siya. I-push-push natin. Pinaano ko na yan. Pinabilisan ko na yan kasi parang matagal siyang gawin. Kailangan talaga siya i-mix ng proper way. At knowing na very first time ko tong ginawa guys, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero anyway, let's do it together. And ayan na, i-push-push mo lang talaga siya kasi parang ano siya, ano yung tawag nun? Parang humihiwalay siya. So, parang yung mix is very importante. Yun yung nalalearn ko dito. Parang importante yung pag-mix niya para hindi siya mabasag. So, ayan na. At ayan na, hinati ko na siya. Wala na lang ka-curve to. Ganito na lang siya. Simple lang. Kasi, first time pa naman to. Sa susunod na lang natin gawin yung maganda. Kasi, bibili ako ng hulmahan. Kung successful tong ginagawa ko today, edi goods. Gawin ko siya ulit at lagyan natin ng ibang flavoring. O, diba? Anyway, ayan na siya. Niliitan ko lang yung niya. Kasi, tinatansya-tansya ko lang talaga siya. Hindi ko alam kung tama yan or maging successful yan. Basta ginawa ko na lang siya ganun. So, kailangan pantay din yung pagkahati niya. O, diba? Tingnan mo, parang humihiwalay yung, some parts. So, importante talaga yung pag-mix dito ng maayos before mo siya i-roll or i-shape and i-cut. So, ayan, kinuha ko na yung tray muna para lagyan natin. So, andyan sa gilid yung tray, hindi siguro makita dito. I-zoom natin. So, ayan yung tray na ginagamit ko sa pag-bake nito. Griller, para sa grill talaga yan, pero useful naman siya dahil nagamit ko siya nito, diba? O, ayan. So, pa-arrange pa tayo dyan. Mura tayong correct dyan. So, ayan na yan yung hindi ko alam kung ilan yung nagawa ko. I think it's more than 20 pieces yung nagawa ko dyan. Hindi ko na siya binilang. Pero in that moment, parang kinakabahan na ako sa resulta. But anyway, we will put this in the oven ng 135 Celsius for guys, for 35 to 40 minutes yung lagay nito sa oven. So, tignan natin mamaya kung successful o hindi. So, ayan na siya. Ayan na guys. Ayan na. See, hindi siya very smooth. But anyway, ganun siya. So, ayan na. After 35 minutes, chinek ko siya. Ganun yung resulta siya. Dumidikit-dikit siya. Pero, satisfying siya kasi parang successful na siya dyan. So, pinalamig ko lang siya kasi mainit pa siya dyan. At hiniwalay ko saglit. Medyo soft pa siya guys. In that part, soft pa siya. So, pinalamig ko lang siya. Nung malamig na siya, parang hindi na siya kailangan gamitan ng kutsilyo pala para itanggal sa foil kasi nakusa siyang natanggal. Kusa na siyang humihiwalay. Pag lift ko ng malamig na siya sobra. So, ayun na. Successful siya. At babalik tayo pag super na niya. Super ang tawag dito, cold na. So, ayan na siya after. So, ayan guys, tumigas siya
fully tumiga siya. So, nilagay ko lang siya sa lagayan ng biscuit talaga. So, for this into this video guys, successful yung first try ko. So, makita ko to and success yung pagkagawa ko. And gagawin ko siya ulit. So, thank you very much for watching guys. I really appreciate it. Then, you can try it yourself also to do it in your home. Ang tawag pala dito ay shortbread. Thanks!